Naistatwa si Tanya matapos siyang yakapin ng batang babae sa hita. Narinig niya ang paghikbi nito kaya't bahagya siyang kinabahan at nataranta. Hindi niya sigurado, pero tingin niya ay ito si Siren. I miss you, Mommy! Muling iyak nito at mas sinigpitan ng pagyakap sa hita niya. Umawang ang mga labi niya at hindi alam kung patatahanin ba ito o ano. Ni hindi niya nga alam kung paano ito nakapunta ng mag-isa. Luminga pa siya sa labas ng pinto, ngunit wala namang nakasunod dito. Mommy, I miss you so much. I cried every day and night. I want to hug you again. I want to kiss you. I have a lot to say and I don't want you to disappear again. Napalunok siya at tila sinuntok ang puso niya doon. Ramdam niyang namimiss na nga nito ang mommy nito. Natatakot tuloy siyang magsalita at baka tumaliwas ang masabi niya. Wala siyang idea sa kung paano umakto si Beth. Ayaw niya rin namang basagin ang pag-asa ng bata. Pusang bumaba ang kamay niya at marahang hinagod ang kulot nitong buhok. Lumuhod siya ng marahan. Base sa instinct niya, hinawakan niya lang ng mabuti si Gavin para hindi mahulog bago niya hinarap si Siren. Napahinto siya matapos makatapat ang namumulang mukha nito dahil sa pag-iyak. Nagkatitigan pa sila at wala siyang ibang makita sa mga mata nito kung hindi ang mga mata ni Lyndon. Maging ang cute nitong ilong ay bagay dito at labing namumula. Ang mga pisngi nito'y bahagya pag nakaumbok. Naniniwala siyang maganda talaga si Beth lalo na't magandang anak nito. Tanga, kamukha niya nga pala si Beth. Napatikim siya sa naisip at pilit na ginawaran ng ngiti ang bata. Tumaas ang kamay niya at pinunasan ang naglandas na luha sa pisngi nito. I miss you too, may Siren. Maso yung bigas niya. Dinig niya na pasinghap ito at hinawakan ng kamay niyang nasa pisngi pa nito. Diniito yun sa sariling pisngi bago pumikit. Kasabay na pagtulo ng luha nito. Please, Mommy, tell me I am not dreaming. Pagsusumamo nito kaya't mas lalo siyang nalungkot para dito. Nangilid din ang mga luha niya. Naaawa siya rito. Gusto niyang pawiin ang lungkot nito kahit pa magpanggap siyang si Beth. Kahit sandali lang ay gusto niya itong sumaya. Sa naisip ay ganyan itong kinabig para yakapin at patakan ng halik ang ulo nito. Shh, baby, Mommy is here. No need to worry about anything. Masuyong bulong niya sa tenga nito. Muli itong humikbi at mas yumakap na mahigpit sa kanya. Mas lalo ring sumikip ang puso niya. Bakit gusto niya nalang ipagdasal na buhayin si Beth para sa mga bata? Mommy, please, stay with us. Don't leave us. Paulit-ulit na banggit nito. Kaya't paulit-ulit niya ring hinalikan ng ulo at noon nito. Hush now, my Siren. Mommy won't leave you. Naiyak niyang sabit dahil yun naman talagang gusto niyang iparating. Kung siya lang ay parang mas gusto niya maging mama nito pero hindi niya kukunin ang karapatan ni Beth. Mahigpit niya itong niyakap na pati si Gavin ay naipit. Kung hindi pa umiyak si Gavin, ay hindi hihiwalay sa kanya si Siren. Kumunot ang noon nito at napatitig ng matagal kay Gavin. May baby ka po na iba? Malamig na tanong nito bigla. Naiwang nakaawang ang mga labi niya at hindi alam kung paano sasagutin yon. Nalamig pa siya sa pagiging malamig ng tingin nito. Humahagilap pa siya ng sagot sa isip niya noong mas malakas na umiyak si Gavin. Agad siyang tumayo para ihela ito. Ramdam niyang nakatitig sa kanya si Siren habang napipirming mga labi. Eto na nga rin na nagsara ng pinto at nauna pa sa kanyang magpunta sa sala. Wait me here, baby. Ikukuha ko lang ng prutas si Gavin. Paalam niya dito, nagmadali siyang magpunta sa kusina. Kumuha ng saging na siyang binigay niya kay Gavin. Hinila niya ang high chair papunta sa sala para mailagay niya doon si Gavin at maasikaso din sa Siren. So, is he your son from another man? Hinanakit nito. Kinagat niyang ibabang labit ng isip ng palusot. Ngunit nung maalala niya na buntis noon si Beth ay tila may bumbilyang umilaw sa utak niya. He's your sibling. Your younger brother. Kinakabahang pakilala niya. Napatitig to lalo ng matagal kay Gavin. Hindi to ngumiti pero napalabi to. Mas mahal mo po ba siya kaysa sa amin ni Kuya Sander? Biglang tanong nito. Napakurap siya sa tanong nito. Nagsiselos ba to? Ha? Of course not. Pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Sinserong bigkas niya base sa nararamdaman niya. Talaga po ba? Bakit hindi po kayo nagpakita sa amin kung mahal niyo po kami? Nandito lang po pala kayo sa penthouse pero hindi kayo nagpakita sa amin ni Kuya. Hinanakit nito.
Para na namang may punyal na sumugat sa puso niya dahil doon. Hindi niya alam kung paano lulusutan ang sabihin niyang iyon. Alangan namang ngayon lang siya nakabalik. Napatikim siya at huminga ng malalim. Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng pancake at spaghetti? Yun ang na-offer niya kahit pa wala siyang idea paano gawin ang mga yon. Pero hindi siya nagsisi dahil lumiwanag ang mga mata nito at napangiti. Yes, mommy. That's my favorite and kuya too. Bulalas nito. Napangiti siya ng maluwang. Dinala niya ito sa kusina kasama si Gavin. Naghanap siya sa mga pinamili ni Marie at mabuti na lang ay mayroong mga ingredients doon. Hindi niya alam kung paano pero kusang gumalaw ang mga kamay niya at tila sunod-sunod na sa utak niya kung paano magluto ng pancake at spaghetti. Ni hindi niya namalayan ay natapos na siya at natutuwa nang kumakain si Siren sa harap niya. Pinakain niya rin si Gavin ng paunti-unti. Kuya will be happy if he is here. Dapat pala sinama ko siya. Nakangusong bigkas nito bago sumubo ng spaghetti. Paano ka ba nakarating dito? Nalilitong tanong niya dito. Kunot nung napatingin ito sa kanya na tila ba may sinasabi siyang hindi tama. Lolo sent me here because he thought daddy was here. Turns out he wasn't here but good thing you are here, mommy. I hate daddy for hiding you. Maktol pa nito. Nakagat niyang ibabang labi. Alam kaya ng lolo nito na kasama siya ni Lyndon? Nandyan pa bang lolo mo? May ingat niyang tanong, baka kasi nasa ibaba yun at naghihintay. Lagot siya kapag nakita siya nito. Hindi niya alam ang sasabihin. Na, he is with Kuya Sander already. Kuya is so sad, but I will call him later and tell him that you are here, mommy. Masiglang bawi nito, napalunok siya bigla. Tatawag ito at sasabihin nandito siya. Ano sasabihin niya? Ha? Huwag mo muna, isa pa, hindi ka na susunduin mamaya. Kinakabahang tanong niya. Pwede naman niya siguro itong pakiusapan na huwag ipagsabing nandito siya. Magagalit si Lyndon kapag nalaman itong nakita na siya ni Siren. Tumikwas ang kilay nito. Why not, mommy? Hindi mo ba namimiss si kuya? Namimiss pero, then I will call him and ask him to sleep here as well because you are here. Nakangiting sambit nito. Anong sabi mo? Kinakabahang tanong niya. Ngumiti ito ng mas malawak. Dito po kami matutulog ni kuya. Masiglang sambit nito na ikinanganga niya. Patay na talaga siya kay Lyndon nito. Hindi na makangiti si Tanya. Hindi niya alam kung paano kukumbinsihin si Siren na huwag matulog doon. Pinipilit niya itong magpasundo na pero sumimango to. Mommy, I won't leave you here. Kung magpapasundo po ako kay Lolo, isasama po kita. I'm sure Kuya Sander wanted to see you too. Paliwanag ditong muli. Daig pa niyang kumausap ng matanda. Hindi siya makahanap ng palusot. Buong maghapon na nga niya itong pinapakiusapan pero ayaw pa rin. May school ka pa bukas, kailangan ay nasa bahay ka. Pagpapaintindi niya dito. Umiling ito at inayos ang damit na pinili nito sa sariling damitan. A-absent po ako pero next week hindi na kasi nandito ka na po. Masiglang sagot nito. Nasa po niya ang noo, paano niya ipapaliwanag kay Lyndon na nandito si Siren. Hindi naman niya alam na agad niya itong makikita. Malinaw pa naman sa utak niya sinabi nitong hindi na muna siya ipapakilala sa kambal. Mommy, can I borrow your phone? Tatawagan ko na po si kuya para maihatid na siya dito. It is almost evening. Anito matapos mapansing papadilim na sa labas. Napangiwi siya, wala siyang cellphone at kahit na meron ay hindi siya papayag na tawagin itong kapatid. Dadagdag lang ang problema niya kung pupunta rin si Sander sa penthouse. I forgot to charge my phone. What about, let's keep this as a secret. Then next week I will surprise Sander. How's that sound? Pambubudol niya dito, kumunot ang noon ito tila na igaisip pa. Pagkarani kumibit balikat to. Sounds nice but I will still sleep here tonight. Tabi tayo mommy please. Kumarap-karapat at pinagkiskis sa mga palad sa harap niya. Sumusuko siyang bumuntong hininga. Papatulugin niya na lang ito ng maaga para hindi makita ni Lyndon. Itatago niya na muna at kapag umalis ng maaga bukas sa Lyndon ay ipapasundo na niya sa Siren. Bahala na kung malaman ng lolo nito. Ang importante hindi magagalit si Lyndon. Sige pero bukas ipapasundo kita. Hindi mo rin pwedeng sabihin kay Sander na nandito ako. Hindi ka rin pwedeng bumalik dito dahil masisira ang surprise natin, alright? Noted, mommy. Umakta pa tong zinizipper ang bibig. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Isang gabi lang naman niyang itatago si Siren. Hindi rin siya pwedeng matulog sa tabi nito
pero tatabihan niya hanggang makatulog. Mabuti na rin lang at mahuhuli ng uwi si Lyndon. "Mommy, let's bring baby Gavin next week to the mansion, please." Pakiusap nito at kaya't napangiti siya. Tumango siya rito at nakinig lang sa maraming kwento nito. Tingin niya'y talagang nangulila ito kay Beth. Magana rin itong kumain nung nag-dinner sila at talagang hindi siya nito pinaalis sa tabi nito noong matutulog na. "Mommy, hug me then tell me story." Request pa nito habang pipikit-pikit na. Masuyo niya tong hinalikan sa noo. Inayos niya munang natutulog na si Gavin bago niyakap si Siren. "I don't have any stories with me but I will tuck you to sleep." Tumango ito at niyakap ang braso niyang nakayakap dito. Mabini niyang hinaplos ang buhok nito at kahit hindi siya marunong kumanta ay mahina siyang umawit. Nagtagal din siya doon. Ayaw niya kasing magising si Siren at hindi siya pakawalan pero nung makitang malalim ng tulog nito ay maingat siyang tumayo. Hinalikan niya ito at si Gavin bago siya lumabas ng kwarto na yun. Nag-iinat pa siya at hinagod ang ngalay niyang batok. Dumiretso siya sa kwarto at dahil hindi pa siya nakakaligoy sa banyo tingin niya. Sa labas pa lang ay hinuhubad na niya lahat ng saplot at noong makapasok sa banyo ay agad niyang binuksan ng shower. Pumikit siya at ninamnam ang tubig na bumabagsak sa katawan niya. Pakiramdam niya'y napagod ang katawan niya sa buong maghapon. Nadrain din niya ang utak niya kakausap kay Siren at sa pagpapalusot. Panatag siyang hindi malalaman ni Lyndon na nandoon si Siren pero may kaba pa rin siyang natatandaan. Hindi niya lang maitaboy ng diretsong bata lalo pat naawa siya rito. Kung pwede lang ay pati nga si Sander ay pupuntahin niya na roon. Pero alam niyang magagalit si Lyndon. Sana lang talaga hindi nito malaman na nandoon si Siren. Nasa malalim siyang pag-iisip matapos maramdaman ang mainit na brasong umikot sa tiyan niya. Napamulat siya ng mga mata at napatay ang tubig matapos na dumikit ang malapad na dibdib sa likod niya. "It's almost 3 in the morning. Why you're still taking a shower?" Bulong na tanong ni Lyndon sa punong tenga niya. Napasinghap siya pero wala sa loob na naisandal niyang ulo sa dibdib nito. "I'm tired." Mahinang bigkas niya. Hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi niya pero yun kasing nararamdaman niya. "You want a massage?" "So yun ito." Hindi siya sumagot ngunit napapikit siya nung maramdaman ng palad nitong marahang humahagod sa bewang niya. Walang salitang namutawi sa mga labi nila. Nagpatuloy lang ito sa ginagawang kinaginhawa na pakiramdam niya. Walang halong mali siya yun na pinagpasalamat niya. Eto na rin mismo nagpaligo sa kanya sa sarili nito. Nung matapos ay hindi nito kumuha ng tuwalya at basta lang siyang binuhat na parang sako ng bigas kaya tinampas niyang balikat nito. "Ibaba mo nga ako," mahinang protesta niya. Imbis na makinig ay nagawa pa nitong kagatin ang gilid ng bewang niya. "I'm so turned on. But I'm stopping myself since you said you are tired." Pag-amin nito, kaya't napanguso siya. "Bawi ka na lang bukas." Wala sa loob na sagot niya, agad siya nitong binabat na ninikit na tumingin sa kanya. "Don't promise me that. I take words seriously." Pagbabanta pa nito. Napailing siya't dumiretso sa walk-in closet para sa roba. Kinuha niya rin ito ng isa. Nagulat pa siya nung hilahin siya nito at halos matameme siya nung ito mismo mag-blower ng buhok niya. "Ginagawa mo rin ba to kay Beth?" Hindi niya mapigilan tanong. Hindi ito sumagot at wala rin siyang makitang reaksyon mula sa mukha nito base sa reflection nito sa salamin. Binabalang nito ang hair blower matapos matuyo ang buhok niya. "Go to sleep, I will check Gavin." Pinatakan pa nito ng halik ang sentido niya. Naalerto siya sa sinabi nito at agad na pinigilan ang braso nito. Hindi to pwedeng magpunta doon lalo pat nandun si Siren. "Huwag na at baka magising pa yon." Pigil niya rito. Lumiin ang tingin nito. Kinabahan siya dahil doon pero pinilit niya itong hilahin sa kama. Okay lang si Gavin. Kakatingin ko lang sa kanya kanina. Imbis na magpatangay ito sa hila niya, ito pang humilas sa kanya tumapit sa bewang niya. "Are you hiding something from me?" May diing tanong nito. Napalunok siya sa kaba pero pinilit niya itong tingnan. Nilabanan niyang takot at imbis na sumagot ay tumingkad siya para halikan to. Bahala na, basta ayaw niya magpunta ito sa kwarto ni Gavin. "Tsk, I thought you are tired." Tanong nito sa pagitan ng halik niya. Akala nga niya ilalayo ito pero napanatag siya noong umikot ito ng mga braso nito sa kanyang bewang. Iaalin na muna niya sarili para lang maitago si Siren. Nagbalik ng energy ko. Masiglang bulong niya, napasinghap siya nung sunggaban nitong muli ang mga labi niya. Binuhat siya nito at pinaikot ang mga binti sa bewang nito.
Imbis na sa kamay sa mesa sa harap ng vanity mirror sila napunta, ni hindi hinubad ang suot niyang roba. Nilihis lang nito yon upang maposisyon ang sarili sa pagitan ng mga hita niya. Sunod na lang niyang namalaya na humihiyaw na siya habang patuloy ito sa mabilis na paggalaw sa loob niya habang siya ay halos mapasandal sa salamin. Halos mawala rin sa pwestong mesa, mahigpit din siyang kumapit sa braso nito upang doon kumuha ng lakas. Sinisigurado niyang mapapagod silang dalawa para lang hindi ito lumabas ng kwarto. Nagtagumpay siya at pareho silang bagsak sa kama, pero nagawa pa siya nitong bihisan bago yakapin. Sa sobrang himbing na tulog niya sa bisig nito ay hindi niya namalaya ng umaga. Nalingat na lang siya noong tumayo ito para buksan ng pinto. Sunod doon yung malakas na iyak ni Gavin pero hindi yun ang nagpagising sa kanya ng tuluyan. "What are you doing here, Siren?" Malamig na tanong ni Lyndon kaya't napabangon siya. Binalot siya ng kaba matapos makita si Siren na buhat-buhat si Gavin. Hindi lang yun. Paglingon niya kay Lyndon ay matalim ang tingin nito sa kanya kaya't napadasal siya ng wala sa oras. "So what, Daddy? I hate you. You hide Mommy?" Matapang na sagot ni Siren kay Lyndon. "Siren," gulat na tawag niya dito ngunit galit lang din na tumingin sa kanyang bata. Mabilis siyang lumapit sa mga tot kahit matalim ang tingin ng mag-ama sa kanya kinuha pa rin niya si Gavin. Nabuhat-buhat ni Siren. "Mommy, why are we staying here anyway? Can't we just leave him?" Tukoy nito kay Lyndon, natigilan siya at napalingon kay Lyndon. Umiigting na ang panga nito at alam niyang galit talaga ito sa mga oras na yon. Ito ba ang iniiwasan nitong mangyari kaya't ayaw na muna nitong ipakilala ang kambal? Kasalanan pa ba niya na sumulpot sa penthouse si Siren? "I don't like your words, Siren," maring bigkas na Lyndon. Ngunit ang tingin nito ay nasa kanya. "I don't like you either, Daddy." Muling sigaw ni Siren bago lumapit sa kanya at hinila-hilang kamay niya. "Let's go, Mommy. Bumalik na lang po tayo sa dati, yung tayo lang ni Kuya Sander at walang Daddy. Promise hindi na po kami maghahanap ng Daddy." Mangiyak-ngiyak na pakiusap nito. Umawang ang mga labi niya doon. Nasasaktan siya para sa bata pero mas nanakit ang puso niya para kay Lyndon. Pagsulyap niya rito ay umiwas ito ng tingin at kahit hindi nito ipakita ay alam niya nasaktan din ito. Sino bang hindi masasaktan kung harapang sinabi sa'yo na anak mo na ayaw ka niya? "Mommy, please." Muling pakiusap ni Siren. Hindi niya mahanap ang sariling boses at hindi alam kung anong gagawin. Wala naman siyang karapatan lalo pat hindi siya si Beth. Hindi niya alam kung paano rin pakikiusapan si Siren. "Take her out and fix this mess you've made." Malamig na tura ni Lyndon sa kanya. Napakurap siya at hindi nakakilos matapos itong kunin si Gavin sa kanya. Nung hindi siya kagad gumalaw para ilabas si Siren, ay si Lyndon nang umalis na bitbit si Gavin. Mabigat siyang napapuntong hininga matapos silang maiwan ni Siren. "Mommy," muling tawag ni Siren, pansin niyang paglungkot ng boses nito. Pagsulyapan niya ay nakalingon to sa pinto kung saan lumabas si Lyndon. Kusang kumilos sa mga kamay niya at marahantong hinawakan sa mga balikat. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. Doon pa lang ay alam niyang hindi rin natutuwa na sagot nito ang sariling ama. Pakiramdam niya tuloy mission niyang ayusin ang pamilya ni Lyndon. "Do you hate your father that much?" Maingat niyang tanong. Umiling ito at muling yumakap sa binti niya. "No, but he is the reason why you were missing. Kung hindi ka po niya ginustong pakasalan sa malapit sa dagat, hindi ka po mawawala," kwento nito. Napatda siya doon. Ang kasal ni Beth at Lyndon ay sa malapit sa dagat. Saka nawawala. Nawawala lang ba si Beth? Pumintig ang ulo niya sa kagustuhang makakuha ng sagot. Napadaing siya ng mahinat na sapong ulo. "Mommy, are you alright?" Nag-aalalang tanong ni Siren. Lumayo siya dito at umupo sa kama. Ilang beses na huminga ng malalim para kumalma at mawala ang sakit ng ulo niya. "Mommy, are you mad at me? Sige po, hindi ko naawayin si Daddy pero hate ko pa rin siya." Pumikit siyang muli ng mariin. Mukhang mahirapan din siyang ayusin ang relasyon ng kambal at ni Lyndon. "Mommy, if I hate Daddy this much, Kuya Sander hates him to the core." Dagdag pa niya. Napabuga siya ng hangin at nagmulat ng mga mata. Pilit siyang ngumiti sa bata. Parang ayaw niya na munang dumagdag si Sander ngayon. "Naiintindihan ko naman, baby, but do not hate your daddy Lyndon too much. He is still your father and he love you, both of you." Paliwanag niya dito, imbis na ngumiti na pairap ito't humalo kip-kip. "He doesn't love us. May babae siyang iba, nakausap ko po." Nakagat niyang ibabang labi dahil doon.
Paano na lang kapag nalaman nitong siya ang babae ni Lyndon? Baka isumpa siya nito. Baka mali lang ang narinig mo, baby. No, I hear it right. That's why I hate him still. Napangiwi siya sa sigaw nito. Pwede bang sabihin niya na siyang nakausap nito? And it wasn't you, mommy. Kasi kung ikaw po yun, makikilala mo ko. Pagtatampo nito. Alanganin siyang ngumiti. Kahit nga ngayon hindi niya ito kilala. Parang hindi niya kayang tumuloy na magpanggap lalo na kung mapapalapit siya dito. Muli siyang huminga ng malalim. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante nandito na ako, ha? Napalabi ito pero tumango din. Akala nga niya ay mahabang paliwanagan pang gagawin niya. Ngunit hindi, ito na mismo humila sa kanya patayot palabas ng kwartong yon. Let's find daddy. Bigas nito kahit napangiti siya. Yun nga lang wala silang Lyndon o Gavin na nadintnan sa sala at kusina. Lumabas pa sila't bumaba sa lobby ng condominium. Nahiya pa siya lalo't nakapantulog pa. It seems like daddy felt so sad that he drove away. Konklusyon ni Siren. Sino bang hindi masasad? Inawi mo kasi baby. Maingat ng sermon dito. Still, hindi pa rin kami bate. Maktol pa nitong muli. Umiling na lang siya. Magkakaayos din naman siguro sila. Ayaw niyang gumawa pa ng ibang hakbang at baka mapalala lang ang sitwasyon. Dad! Gavin! Sigaw ni Siren kaya't napalingon siya sa entrada ng building. Papasok mula doon si Lyndon na buhat-buhat si Gavin. May hawak pang lollipop ang anak niya at nakangisi. Pero ang lalaki may hawak dito hindi maipintang mukha. He's mad, bulong sa kanya ni Siren. I'm sorry, mommy. I made him a madman. Dagdag nito. Gusto niya sabihin hindi nito kasalanan dahil siya naman ang may kasalanan talaga. Kung napauwi niya lang ng maaga si Siren, hindi nito makikita ang anak at hindi sila magkakasagutan. You'll go home now, Siren. Malabing itong sabit sa bata. Napasimangot si Siren. At taknong sasagot pa, ngunit natahimik matapos makitang seryoso si Lyndon at hindi mabiro. Umigting pangpanga nito. Ihatid mo siya. Singit niya sa usapan na takmang kukunin mula sa bisig nito si Gavin. Ngunit natigil sa ereng mga kamay niya matapos maningkit sa kanyang mga mata nito. The driver and man ng Lisa is here. Bigas nito. Magtatanong pa lang sana siya kung sinong mga yon pero may lumapit na medyo matandang driver at isang ginang na naka-maid uniform. Sus Mariosep, buhay ka nga Mambet! Bulalas pa ng ginang. Napakurap siya at hindi nakakibo. Hindi niya rin matingnan sa mata ang ginang. Pakihatid po sa mansyon si Siren. Pakibantayan din po ng maayos si Gavin. Habilin ni Lyndon habang nililipat si Gavin sa ginang. Dahilan upang mawala sa kanyang atensyon ng ginang. Doon siya nataranta. Si Siren man ay labag sa loob na lumapit sa driver. Bye for now, mommy. Malungkot pa nitong paalam na hindi niya nasagot. Ang tingin niya ay na kay Gavin na nakatitig kay Manang Lisa. Bakit isasama si Gavin? May kabang tanong niya kay Lyndon na alerto siya at napakabang pahabol sa mga to nung makitang papalabas ng mga ito ng building. Sandali! Natigil siya matapos pigilan ni Lyndon ang tiyan niya. Sa higpit ng hapit nito ay hindi siya makawala. Bitawan mo nga ako. Bakit isasama ang anak ko doon? Mahina ngunit gigil niyang bigkas. Imbis na pakawalan ay mahina pa siyang napadaing matapos bumangga ang likod niya sa matipunong dibdib ni Lyndon. Napasinghap siya matapos maramdaman ang mainit nitong hininga sa punong tenga niya. Remember your promise last night? Well, do it as your punishment. Madiin itong bulong na muli niyang kinasinghap.